guys, good morning, magandang umaga. Saan man kayo ngayon na lugar na naroroon ay mag-ingat kayo at God bless sa inyong lahat, lalo na lang sa mga malayong lugar sa ibang bansa. Ingat kayo mga guys. Dito tayo guys ngayon sa trabaho natin guys na nagpagawa ko ng septic tank na dito sa paupahan ko sa Manila kasi nga barado na yung mga tubo. Kaya guys, nakumpisa na ako paghukay, ipalapas ko lang itong mga buhangin na nakatambak rito sa pinto, ilabas ko doon sa labas kasi para matambakan yung taas. Kasi guys, ito sa totoo lang, itong bahay ko dito sa Manila, maabutan to ng tubig. Kaya nga yung hinukay ko ng ng pangalan nitong septic tank, yung mga nahukay ko, yun din ang itinambak ko doon sa bahay ko, yan sa likod, diyan sa harap, para sa ganoon ay tumataas naman, hindi na siya maabot ng tubig. Kasi mahirapan kami ba guys pagkalating ng tag-ulan, tubig talaga hanggang tuhod yan pagka yan ang pumasok dyan sa bahay. Mataas na ang bahay ko guys, kaso lang inabot pa rin ang tubig katagalan. Kasi yung mga kapitbahay namin, tambak rin ang tambak sila, ay siguro guys, narating ng panahon na inabot na rin yung bahay ko. Pero kahit ganun pa man guys, ganun talaga ang buhay guys. Ang buhay natin parang laro-laro lang ang buhay natin. Minsan akala natin komportable na tayo sa tinitirahan natin, di na tayo maapat sa tubig. Pero bandang dulo pala sa katagalan ko nang nakatira dito, ay inabot na rin ako ng tubig ulit. Kaya ngayon guys, wala tayong magagawa kundi tabak ulit. Buti na lang guys na mayroon akong na problema doon sa aking kubita na nagbarabara na, ay naghukay na lang ako ng panibagong septic tank para itambak ko naman doon sa, para tumaas na naman yung kaya guys, nakita ninyo yung pinto ko guys, malapit na doon sa bunbunan ko. Malapit na guys, mga siguro mga 2 meters na lang ang taas dyan mula sa finish floor. Malapit na ako diyan sa bunbunan ko sa header ng pinto. Kaya okay lang guys, basta magamit pa natin, hindi pa man siya sobrang taas masyado, mababa masyado, pagtyagaan ko muna. Mayroon pa rin nangungog pa guys kahit mababa na yung bahay ko, malapit na umabot tayo sa header ng pintuan, marami pa rin nangunga. Kaya kawawa man din yung guys, yung mga ibang mga kasamahan natin na naghanap sila ng bahay tapos din natin paupahin. Ang pupa ko dyan pa mura lang, 2.5 lang isang kwarto, pero sa labas nasa 5,000, 4,000. pero sa akin guys, hindi ko pinapataasan, gawa na dumaan din ako pagpangupahan. Kaya naintindihan ko yung kahirapan ng tao, lalo na yung mga bahay dito sa Manila, ilang trabaho na dito. Ganun talaga guys. Sabi ko sa mga borders ko ay pagtyagaan nyo lang yung bahay ko, di pa natatapos. Pero yung mga pinaupahan ko dyan sa mga kwarto, talagang pilis na at saka pinturado na siya. Ito lang labas ang hindi pa na gawa na naubusan din tayo ng pera guys. Kaya
Hindi ko pa magalaw yung nasa labas. Yung nakita nyo yan, yung may pinto. Ano yan lang guys. Yan ang pinaka-gate ko sa bahay ko. Tapos yung paligid dito sa sa may bintana nyo na may nakita yung bintana, naka-grills. Ay hindi pa natapos. Hallway yan. Naka-eskwala yung hallway ko dyan. Kasi yung pituan ng paupahan ko na dyan na banda. Dito banda sa dulo. Kaya sa ganon, sabihin ko yun ng upa na saga kayo dyan na mababa na ang flooring o mababa na ang slab sa flooring ay nangupa kayo, hindi naman okay lang rin. Wala naman silang reklamo guys tungkol dyan. Ang nireklamo na nila guys yung tubig pag bumaha sinabot, kaya yan inayos na to. Kaya kahit ako lang mag-isa guys, pinagtyagaan ko lang din. Ganun talaga ang buhay ng tao na habang malakas pa tayo guys, pero lang malay mo kung pagdating ng panahon ay gumanda yan, saka